Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano kaya to? Dagdagan ko pa ng 3. Pero ulitin ko. Escaping, avoiding, blocking, pushing away, nourish, self-growth, self-focused, soul-finding, distracted, sidetracked, change, delays. Ito, memories, reminiscing, dwelling, bittersweet, shocking, turmoil, trouble, unexpected. Ito, intuition, heart song, telepathy, inner knowing. Ano to? Anong direction natin dito? Well, ang dating sa akin sa reading na to, may someone na distracted, 'di ba? Ang reason ay dahil may gumagambala sa isip niya, turmoil o gulo, gumugulo sa isip niya. At ito'y all about memories. Okay? Memories na ayaw niya nang balikan, pero for some reason naalala niya na naman. Ayun, ayaw niya nang balikan, ina-avoid niya na eh. Kaya lang may ganun talagang panahon na may mga alaala na binaon mo na sa limot, pero all of a sudden bigla mo maalala. Ganun ang nangyari dito. Yun yung nag-cause ng distraction dito sa kanya. Naalala siyang something or someone from the past na ayaw niya na sana maalala. Nagumulo sa isip niya sa turmoil. Pero dahil may intuition tayo dito, alam niya sa sarili niya na hindi na dapat binabalik-balikan pa itong memories. Kasi nga toxic. Yun yung intuition niya dito. Na wag na mag-dwell on the past. At mag-focus na lang dito sa self-growth, self-focus, at soul-finding. Ano kaya nangyari sa past? Para malaman natin kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Pero again, ang dating sa akin, ina-avoid na ng iba sa inyo itong situation o tao. Kaya na nga, for some reason, alala na naman nila. Tapos ayun, na-distract sila. Na-distract ulit. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang kasi August, 'di ba, tong reading natin, late ko na nagawa. Pero August pa rin naman eh. Alamin natin ano ba tong tinatry niyang i-avoid. Anong nangyayari sa past na lang siguro. Ano bang nangyayari sa past dahil may memories tayo dito. Well,
Ang dating sa akin, ito ay memory ng nangyari sa past at ito'y all about co-workers. Yan eh. Either nagkaroon ng teamwork, tapos nag-away-away sila, or isang co-worker lang to. Pero probably co-worker, may 3 of Pentacles tayo. Pag nakita ko yan, co-worker. Pag 3 of Cups ay friend. Or dati nilang naka-teamwork, collaborate, na may pagka-rude. Rude or cruel. Parang may nasabi kasi yung taong yon. Either sabihin natin constructive criticism or literal na sarcastic yung delivery ng message niya. Na para bang yung mga words na narinig niya galing sa taong to ay papagulo sa isip ng iba sa inyo. So whether ka-workmate, literal to, or dating naka-collaborate o naka-teamwork o kakilala na parang nagsanib-puwersa sila para may gawin together, ganyan. Basta may nakasama ba, in short. May nakasama siya pero hindi to friend. More like may ginawa silang something together. Okay? Na parang may nasabi siya, yung taong yun, sa iba sa inyo na di nagustuhan ng iba sa inyo. Na para bang ihahunt yung iba sa inyo ng memories na to na ayaw nyo. So again, may tao from the past na hindi friend, more like ka-workmate or kakilala na may nasabing hindi maganda sa iba sa inyo na parang gugulo sa isip ng iba sa inyo. Like constructive criticism nga or sarcastic words. So pag sinabi mong sarcastic, kala mo joke, pero may laman pala. Or bullying na siguro. Mukha ng bullying. Bullying, gossip. O painful words. Na yun nga, gagambala sa isip ng iba sa inyo. Para siyang magre-replay. Na kahit ayaw nyong maalala pa rin. So, ganon. Siya ay memory ng nakaraan, hindi love, kundi mula sa mga dating nakatrabaho or nakasama, in short. Pero hindi siya friend. So more like kakilala, kapitbahay. Hindi ka close na lang siguro. Ka-workmate, di ka close. Kakilala, ganyan. Na nakasama or nakasalamuha na may nasabing di maganda. So, ganon. So, yung intuition dito ay mag-move on na lang at huwag na alalahanin sila at layuan na lang. At mag-focus na lang dito sa self-growth, self-focus, at soul-finding. So, ganyan ang dating dito sa period na to. Para siyang flashback ng mga nangyari sa past na hindi siya may kinalaman sa friendship or relationship. More like
kakilala nga, mga kakilala nyo or ka-workmate na hindi nyo ka-close, na parang may nasabing di maganda, tapos gagambala sa isip ng iba sa inyo, maalala nyo na naman. Anyways, punta tayo dito sa susunod. Ano pang masasabi nito? Pero tago ko lang tong sa deck, dalawa pa lang deck to. Kasi hindi ko nagagamitin to. Saka yung isa. So, dito na tayo sa pangatlong deck. Ano pang mensahe ang kailangang malaman ng mga Aquarius sa period na to? Ay, nabasa. Pawis-pawis na kasi ako dito. Hindi naman pwedeng buksan yung electric fan. Teka. Pag kasi binuksan yung electric fan, maingay. Kaya para na ako ditong ginigisa sa pawis. Hindi kasi pwedeng masira to. Ito ang pinakamahal kong deck na binili. Oh my god. So, may wheel tayo at lighthouse. Ang dating sa akin sa period na to, saan natin ang progress. Kasi whether dumating na to or darating pa lang. So, ang tinutukoy ko ay may kinalaman sa kalbaryo. Storm, emotional storm, or distraction na siguro, o misfortune na lang in short. Whether dumating na to o darating pa lang, more like may progress in a way na hindi na kayo masyadong mamumroblema sa period na to. Magkakaroon ng somewhat improvement. Okay? So, kung dumating man tong kalbaryo, lalampasan din agad-agad. Dahil, hindi kayo, tawag dito, mag-i-stay sa isang lugar o isang sitwasyon. Kasi gugulong yan umaandar. So, ganun ang way para malampasan ay mag-move on at magpatuloy sa buhay kahit na problemado. Ito, Scarab at Factory. So, saan natin ang pagbabago na maaaring mangyari? So, pwede itong may kinalaman sa new job. Kung wala, kung mag-a-apply, edi may new job o new job. Ngayon, kung may work, edi promotion. Kasi may ano tayo pagbabago. Promotion, or kung di man ganun ay from probationary magiging permanent. Kung job order, casual. Kung casual, edi permanent. Ganun, may ano siya, level up, or doon na nga papasok siguro yung promotion. Pero kung di nga literally promotion, kasi yung promotion ay pag-angat ng posisyon diba? Ibang case ay from probationary magiging permanent. Kung job order, casual. Kung casual, permanent. Ganyan. Ano pa ba? So, may pagbabagong maaaring mangyari sa workplace. Sabihin natin walang ganon. Di mga ka-workmates siguro, kung masama ugali, di babait for some reason, o mawawala na sila sa period na to. Basta saan natin ang
transformation sa workplace. Kasi ito yan, represent niya ang regeneration. Kasi ito ay factory. Pag nakita ko yung factory, mukhang kumpanya or literal na factory. Ayun yung workplace. O sabihin natin mahirap makisama yung iba sa inyo. Adi, for some reason, hindi na sila mahirapan makisama sa ka-workmate. Or sabihin natin, hindi nga maganda pakikitungan ng ka-workmate sa iba sa inyo. May pagbabago in a way na kakaroon ng harmonious connection sa pagitan nyo at ng ka-workmate. Brilliant new idea sa workplace, invention, experimentation ay posible. Ngayon, kung dito work, di pagpasa ng exam. Eto, meron tayong frog at book. Ano yun? So, ang dating sa akin sa period na to, may tayo, book. Whether you like it or not, may lesson na matututunan yung iba sa inyo sa period na to na maaaring mag-lead sa wisdom o maturity. Yun yung unang scenario. Pangalawa, meron kayong ayaw kausapin. Pero for some reason, wala kayong ibang choice. Kundi kausapin yung ayaw nyo kausapin. Pangalawang senaryo. Pangatlo, parang mami-mislead yung iba sa inyo. Mislead. Mapapaniwala sa something na hindi naman totoo. Beware. Sabihin natin ayaw mag-training ng iba sa inyo, mapo-force yung iba sa inyo mag-take ng seminar or training. Pwede rin. Marami pagawa sa iba sa inyo na hindi nyo mahindian for some reason. Like utang na loob. Or sabihin natin kung di utang na loob ay may boss na uutusan ng iba sa inyo na gawin yung task. Kahit di nyo naman task yon at trabaho niya yun, papagawa sa inyo. Na parang walang ibang choice kundi gawin yung iba sa inyo. Ganon. So maraming pwedeng case kasi Since general reading to, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. 3 na pala to. Lipat na tayo sa ibang deck. Pang mensahe ang makukuha natin dito. Joink. Meron tayo ahas, pero buti lang nasa unahan siya kaysa nasa dulo. Pero hindi pa rin tayo makakasigurado. Sana maganda tong susunod. Pero maganda pa rin naman to. Depende nga lang sa combination. Nyek. Lalaki. Ay, lalaki. Hindi pala to lalaki. Ay, lalaki siya. Pero hindi siya yung main character. Kundi ito. Broomstick. 11 pala yun. Kasi kung lalaki yan, dishonest man.
Hindi eh. Broomstick pala yung tinutukoy dito. So, pag ganyan, mukhang may quarreling na maaaring mangyari. Disagreements, o nga. Na maaaring mangyari, Ngayon, saan nanggaling yun? Sa topic ng dishonesty, lying. Ano ba yan? Lying, dishonesty, betrayal, cheating, aggressiveness, too much aggressiveness, flirtation, ngayon, ibang case, baka ang makaaway ng iba sa inyo ay babae. Ngayon, kung hindi pa rin ganun, edi may miscommunication, gossip na maaaring mangyari, or stealing ng idea. So, diyan papasok yung copycats ng gagaya. Tapos sabi, siya daw yung nagpasimula pero ginaya lang. Or, kanyang idea daw yun pero ginaya lang nga. So, beware sa topic ng copycats o jealousy, treachery. So, maraming pwedeng case. Or inggit. Nainggit dahil magaling yung iba sa inyo. Tapos nainggit. May nainggit na nagselos. Ano ba? Ano may isip? Enviousness? Anyways, dito na tayo sa dulong deck. Ano pang masasabi nito? Babasahin ko na lang tong part na to para mabilis. Madali lang naman to intindihin. So, ito na ang general advice natin sa period na to. Basahin ko na lang. A friend accepts us as we are, yet helps us be what we can be. A friend affirms us when we're weak. A friend gives strength to set us free. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.